Sa loob ng 2 linggo pinag-aralan natin yung forgive and be healed. Tinalakay natin doon na ang pagpapatawad ng Panginoon, gano'n niya din inaalok sa atin ang kagalingan at tayo bilang mga tao kailangan din natin magpatawad. So, kumusta po, Mm. nakapagpatawad na ba tayo? Na ilathala ba natin sa Panginoon yung mga taong kinaiinisan natin? At tayo ba ay nakapagpatawad na? Yun, Amen. paano tayo na-healed emotionally? Paano tayo na-healed mentally? Paano tayo na-healed physically? Kasi po, yung pinag-aralan natin last week na yung kaugnayan ng pagpapatawad, ng forgiveness sa ating mga kagalingan. So yun po yung ating pinag-aralan. At kung na-miss niyo po yun, doon po sa channel na ginawa natin sa YouTube, pwede niyo pong balikan yon yung Didasco. Ang ibig pong sabihin nun is to teach. So pwede niyo pong balikan doon yung mga napag-aralan natin in the past para tayo ay patuloy pa rin na nare-remind ano yung mga available para sa atin. Last week, nakalimutan ko lang banggitin to na karagdagan lang po doon sa forgiveness and be healed, no? Doon sa forgiveness and be healed, kailangan nating maunawaan na ang pagpapagaling ng Panginoon, hindi natin 'to kailangang pagsikapang makamtan o ma-receive. Kasi kung paano ka pinatawad ng Panginoon, gano'n niya din ginagamot ang lahat ng iyong kasalanan, ay ng iyong Karamdaman, karamdaman. Katulad nung nabasa kanina ni Nanay, Lisa sa Psalm isa 103, kung paano niya pinapatawad ang ano iyong, ano mang iyong sakit, kasalanan, ginagamot gano'n niyang niya lahat. ding pinapagaling ang lahat ng iyong mga sakit at karamdaman. So, kapag ba tayo ay humihingi ng forgiveness o ng pagpapatawad sa Panginoon, nagsusumikap ba tayo para yun ay ma-receive natin? Mm. Pinagsisikapan po ba nating tayo ay patawarin ng Diyos? Oo, kasi ano naman, eh, tapos Hindi, kasi hiniling mo na kayo ay patawarin, pero pinagsisikapan mo ba para matanggap yung siyem pagpapatawad ng Panginoon? Hindi. matatanggap, oo, siyempre. Kasi 'pag Blessing. humihingi ka ng tawad siyempre hindi ka na uulit, hindi mo na Yun uulitin. yung point ni Nanay Hindi Violi. Sa na. iba po, pinagsisikapan mo ba na ikaw ay patawarin ng Diyos? Tawarin ng Diyos. Hindi. Kasi Hindi po. eh. Hindi po. Kasi Hindi. paglapit ko sa Panginoon, Yun, basta Paglapit lumapit ka mo sa alam mo Panginoon, namang kinilala mo na nagpapatawad ikaw ka ay na, napatawad ka makasalanan na. at Opo. ikaw ay pinapatawad pinapatawad. ka na. So, Napatawad ka na. ganun din po natin yung ganung klaseng attitude din ang kinakailangan natin pagdating sa kagalingan. Kasi kung sinabi ng Diyos sa Psalm 103 na ang lahat kong kasalanan iyong pinapatawad Yung at anumang pinapatawad, aking sakit iyong okey, ginagamot. Ibig ginagamot mo lahat. sabihin, hindi natin kailangang pagsumikapan na tayo ay pagalingin ng Panginoon. Hindi mo kailangan mag-beg na, "Lord, pagalingin mo naman ako," o "Lord, patawarin mo naman ako." 'Di ba? Hindi 'yun ang focus natin. Sa ating usap sa Panginoon, kinikilala natin kung sino siya, na siya ay nagpapatawad at siya ay nagpapagaling. So 'yun lang po yung hindi natin nabanggit last week, no? So dumako na po tayo dito sa ating bagong pag-aaral. Kung nakikita niyo po yung ating screen, um, pinamagatan po natin 'tong Hear, Believe, and Be Healed. Sabay-sabay po nating sabihin 1, 2, 3, go. Hear, Believe, believe, and be healed. believe, healing, Salamat Hear, po. believe, Hear, and be. believe, and be No, healed. hear, Pakikinig, believe, believe, and be healed. Hear, believe, be and healed, be healed. pakikinig, be healed. pananalig, at pagpapagaling o kagalingan ng Panginoon. Mm. Constant po ang Bible na kapag nagpapagaling ang Panginoon, katulad nung nabanggit natin last time, meron siya munang sinasabing salita at yung mga nakarinig ng salita uma-action dun sa sinasabi ng Diyos at sila ay napapagaling. For example, dun sa babaeng dinudugo, 'di ba? Sabi niya doon na pinagaling ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka ng payapa. Pananampalataya, So, mm. merong salitang binabanggit muna ang Panginoon bago nila nare-receive yung kagalingan. Yun. O kaya naman, napagaling muna sila, tapos saka ang Panginoon nagsasabi ng salita sa kanila. Yun. Katulad dun sa nangyari sa babaeng dinudugo. So, dito po, hear, believe, and be healed. Kinuha po natin ito sa Luke 5:15.
ibigay po natin yung background nito. Ito po yung kaganapan na ang Panginoon siya ay nagpagaling ng ketungin o leprosy. Ang leprosy po meron siyang skin disease. Yun, yung sa buong katawan niya. Sa Luke 5, so nagpagaling ang Panginoon, pinagaling siya, sabi niya, I am willing, be cleansed. Tapos sa dulo ng interaction niya doon sa lalaki na yon, ang sabi niya sa verse 15, pabasa nga Ate Jazz. Luke 5 verse 15. But despite Jesus' instructions, the report of his power spread even faster, and vast crowds came to hear him preach and to be healed of their diseases. Ayan. Ano po yung nakaguhit na salita dyan, Ate Jazz? Hear and be healed. Ayan. So yun po yung gusto natin na magrema sa atin sa umagang ito. You need to be here and to be healed. To hear Believe. and to be healed. So dito po Makinig. makikita natin, mayroon pong mga kaganapan na ang Panginoon pinagbabawalan niyang banggitin sa mga tao o banggitin ng mga tao ang mga ginawa niya. Kasi po hindi na siya nakakapasok doon sa isang bayan kapag siya ay nagpapagaling dahil ang mga tao talagang pinagkakaguluhan na siya. So may mga instance ang Panginoon na sabi niya, wag niyo munang sasabihin para siya ay malaya makapasok o makapagministeryo doon sa mga bayan-bayan na kanyang pinagmiministeryuhan. Dito po sa Luke 5:15, after niya mapagaling yung leprosy, yung mayroong sakit sa balat, pinag-utos ng Panginoon na yung lalaki na yon pumunta sa templo para maghandog ng mga kailangan niyang ihandog na pinag-uutos ni Moises sa Old Testament para mapatunayan o ideklara ng mga priest o ng mga pari nung panahon na yon na siya ay magaling na sa ketong na meron siya. So, yun pong instruction ng Panginoon doon sa lalaking lepros na yon. So, despite ng instruction ng Panginoon, ganun pa man yung report na nagawa ng Panginoon, kumalat pa rin doon sa bayan na yon. Kaya ang mga tao, ang multitudes o vast crowds, pumunta sa kanya para makinig sa kanyang pinapahayag at para sila ay mapagaling sa kanilang mga sakit at karamdaman. So, yun po yung kinuha dyan, to hear, to believe, to be healed. Yun. So, ang pinaka-title natin ngayon is Hear, Believe, and Be Healed na may subtitle po natin na Healing Through God's Word. Ang healing, nare-receive natin sa pamamagitan ng pakikinig natin sa salita ng Panginoon. So, ang healing po, wala talaga tong specific na method. Kumbaga parang wala. Kasi ang healing naman, kailangan mo lang pumunta sa Panginoon at kilalanin na siya ay nagpapagaling. Ganun lang siya. Wala siyang masyadong instruction o masyadong wala siyang formula. Wala siyang formula po. No. Pero sa pag-aaral natin o sa pagba-Bible reading namin sa Mark, sa mga gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, nakita ko na ang mga tao, sila ay nakakarinig, nakikinig sa mga itinuturo ng Panginoon, sila ay nananalig sa itinuturo ng Panginoon, at nare-receive nila yung kagalingan na minimiti ng kanilang mga puso. So kung makikita nyo po dyan sa screen, hearing plus believing equals healing. Pakikinig, samahan mo ng pananalig, Pananalig. magkakaroon ng kagalingan. So yun po. So kahit sinasabi natin na walang specific na method o na formula, iyan po ay personal kong observation. Nakikinig, nananalig, at nare-receive o nakakatanggap ng kagalingan na nagmumula Tatanggap mo. sa Panginoon. So, dun tayo sa hear, believe, and be healed. Number 1 po muna natin. Dun muna tayo sa pakikinig. Hear. Sa pakikinig natin, ito yung ability na ibinigay ng Panginoon na yung mga ingay sa labas nakakapasok sa atin. Kumbaga, natatanggap natin yung mga ingay sa labas. So, whether iyan ay balita tungkol sa kung ano-ano pa mang mga balita, o whether yan ay chismis, whether yan ay mga sabi-sabi, sa pamamagitan ng ating mga pakikinig, natatanggap natin yung mga sinasabi nila. Ganun din sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa ating pakikinig,
tayo ay nakaka-receive ng salita ng Diyos. Kasi kung ano yung pinapakinggan natin, yun ang ating natatanggap. Kaya nga, sa pag-aaral po namin sa Revelation, nasa chapter 20 na kami ngayong Sabado, consistent na sinasabi doon na ang mayroong pakinig ay makinig Makinig. doon. At ang Panginoong Hesus, nung siya ay nagmiministeryo, lalo na pag sa mga parabola, sinasabi niya doon, makinig at unawain. To hear and understand. So, ang Diyos, binigyan niya tayo ng abilidad na makarinig sa Kanya, pero tayo ang mayroong kapamalaan na Unawain. piliin ano yung mga pinapakinggan natin. So, pwede tayong makinig ng mga salita ng Diyos, tapos maya-maya pagkatapos natin dito, makikinig na tayo ng mga balita, ng mga chismis. Kaya doon, kailangan mong salain yung mga pinapakinggan mo. Kasi kung mas dominante na pinapakinggan mo yung mga negatibo sa mundo, huwag ka nang magtaka sa nangyayari sa kalooban mo. Kasi po ang Mm. pakikinig, ito ay napakahalaga. Pero Mm. kailangan mong piliin ano ba ang Pinipili. pinapakinggan mo? Ano Pinapa. ba ang dapat mong pinapakinggan? Yun. Mm. Dapat mas dominante ang pakikinig natin sa salita ng Panginoong Hesukristo. To hear and to understand, sabi nga ng Panginoon. Pero may mga nakikinig na hindi din nakakaunawa. Pero ang pangako naman ng Diyos sa kanyang mga disciple, sa kanyang mga alagad, sa mga manampalataya, ang sabi ng Panginoon, binigyan kayo ng biyaya na maunawaan ang napapakinggan nyo Maunawaan. na salita ng Panginoon. So katulad po nito, di ba, Unawa. tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon, kaya meron tayong kakayanan na makatanggap Hindi. at makaunawa Mm. ng sinasabi ng Panginoon dahil sa pagtuturo ng banal ng Espiritu. Dumako Mm. tayo sa isang verse. Ate Jen, pabasa nga po ng Matthew 11:15. Matthew 11:15. He who has ears to hear, let him hear. Ayan. Ilang beses po binanggit yung salitang hear, Ate Jen? Dalawa. Dalawa po. Dalawa. Yung ears, 11, 15. isa. So, yung ears po, English teacher, pag tinanggal mo yung H sa umpisa, nagiging ear na lang siya, di ba? So, dito, Here, makikita po natin, ang paanyaya ng Panginoon sa gospel, ang sino mang merong pakinig, makinig. Makinig. ay hayaang makinig or makinig siya. Kasi, Makinig. minsan, kapag tayo ay, kahit meron tayong pakikinig, kailangan nating piliin, katulad na nabanggit ko na, ano ba yung pinapakinggan natin? Ano, sa 24 hours na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ano yung mas dominanteng napapakinggan natin? Pero yung biyaya na ibinigay ng Panginoon, sa sino mang may pandinig, ay makinig. So, hindi pinagbabawalan ng Panginoon. Makita nyo po dyan. Sabi niya, let him hear. So, ang Panginoon, 'di ba kasi minsan pag tayo nagchichismis sa iba, parang sasabihin natin, "O sabihin mo lang 'to kay ganito ha, pero kay ganito huwag mo 'tong ipaparating." 'Di ba parang limitado yung ating mga, pagchichismis o yung mga pinapasabi natin. Pero kapag salita ng Diyos, kailangan mo talaga itong iikalat sa lahat ng mga tao para sila ay makarinig ng salita ng Panginoon. Hayaan mo silang makarinig ng salita ng Panginoon. So, who has an ear to hear, let him hear. Tayo ba ay nakikinig? Sagot. Tayo po ba Apa. ay Amen. nakikinig? Amen. 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 Tayo po ba ay may pandinig? Amen. Apo. Amen. Amen. Kaya tayo Amen. ay makinig. Yan po yung paanyaya Nakikinig. sa atin dyan sa Matthew. Ngayon, alam na natin tong verse na to. Familiar din to sa atin. Sa Romans 10:17, Ate Chi. Romans 10:17. Nakikita niyo po ba yung screen ko? Mm. Ate Chi? Romans 10:17. Oo. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. I don't have that. Ayan. Ilang beses po binanggit yung salitang hearing, Ate Chi? Dalawa po. Dalawa. Yung faith? Isa.
Paano daw tayo ano daw dapat yung ating papakinggan? Word of God. Ayan, Salita Word ng of God. Diyos. So, familiar na to sa atin. Sabi ni Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, ang pananampalataya ay nagmumula sa ating pakikinig. Ating So, pakikinig. kailangan mong pakinggan para ka magkaroon ng pananampalataya. At inilit Ah, niya pa na hindi basta-bastang pakikinig o yung pipiliin mo kung ano dapat ang pinapakinggan mo. Hearing by the word of God. of God. So, sa pamamagitan po ng ating pakikinig ng salita ng Diyos, doon tayo nagkakaroon o doon natin nabibuild o doon natin nafe-feed ang ating buhay panampalataya. So, kailangan mong mapakinggan ang salita ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng pananampalataya. Basic, nung tayo ay nakatanggap sa Panginoon, 'di ba po? Kung babalikan natin mga ilang years na ba tayo naging Kristiyano, meron muna tayong napakinggan na salita ng Diyos bago tayo nagkaroon ng panampalataya. Sa estado ko, nung pumunta sila Ate Marian, sila Abby doon sila Kuya Mark doon sa Nolasco nung high school ako, nakarinig ako ng salita noon. Yun ay mga 2012. So ilang years na. Nakarinig muna ako ng salita ng Diyos bago ako nagkaroon ng panampalataya kaya ako ay naka-receive sa Panginoon. So, yun ay napaka-basic. Pero after mong magtanggap ang Panginoon, kailangan mong pakinggan ang Diyos, ang salita ng Diyos ng tuloy-tuloy. Kaya nga nung panahon Tuloy-tuloy. ni Ate Arlene, favorite natin yan sabihin na tuloy-tuloy lang po. Mm. 'Di ba? Tuloy-tuloy yung mga favorite words natin Mm. dati. Kasi ang pakikinig ng salita ng Diyos, hindi 'to natatapos ng isang beses lang Sa upuan lang. sa isang upuan lang. Kailangan mong pakinggan ng Oo. pakinggan ng pakinggan ng pakinggan ng pakinggan ng pakinggan ng pakinggan ang Mm. salita ng Panginoon. Pero kung Mm. atin din pong aaraling mabuti, ang kabaliktaran po ng faith ay unbelief o yung mga hindi pagtitiwala sa Panginoon. At alam Mm. niyo po ba na ang unbelief, ito din ay nare-receive sa pamagitan ng pakikinig. Pakikinig ng ano? Pakikinig ng mga negatibo sa Mga mundo. negatibo. For example, sasabihin nila na flu season ngayon kaya kaya ganyan ang nararamdaman mo, 'di ba? Kahit totoo 'yun, kahit sinasabi pa ng science sa totoo 'yun, yung ubot sipon, yung mga influenza, like illnesses, kahit mga totoo pa yung sinasabi ng science na 'yon, kailangan mong piliin ang iyong pinapakinggan. Kasi lahat ng mga unbelief na meron ang mundong iyan, para kang magiging vacuum na sisipsipin mo lahat yan kapag iyong pinapakinggan. Kaya nga, kailangan mong piliin anong klase ng ang pinapakinggan mo. Yan ba ay magdudulot sa'yo ng panampalataya? O yan ba ay magdudulot sa'yo ng unbelief o hindi pagtitiwala? Ang kalaban ng faith ay unbelief. Kaya nga, kailangan nating piliin anong klase ang ating mga pinapakinggan. Unbelief ba o sa faith na nagmumula sa Panginoon. So tayo ang mamimili, 'di ba? Kailangan nating pakinggan 'yan. At marami nang nakalagay sa atin, nakaimbak sa atin ng mga unbelief. Simula pa nung tayo ay pinanganak, marami ng mga salita ang mundong ito na inaitanim sa atin. Kaya kailangan mong piliin ano yung mga sa Diyos at ano ang hindi sa Panginoon. Yun po. So, yan. Pumunta tayo sa Proverbs 4:20 to 22. Familiar din to sa atin. Sinasabi diyan yung anak, sabi ni Solomon, pakinggan mo ng mabuti ang aking mga sinasabi. Incline your ears to my saying. Sabi ni Solomon diyan. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Makita niyo po diyan, sabi niya kanina, ear, eyes, at heart. Sa ating mga tenga, sa ating mga mata, sa ating mga puso. Ang salita ng Panginoon, ito ang hayaan natin na maging dominante. Dahil ang bunga po nun, sabi sa verse 22, for they are life to those who find them. Sa mga nakatagpo sa salita ng Panginoon, nakikita nila na ito ay buhay. Nakikita nila na ito ay buhay at ito ay buhay sa mga nakatagpo sa salita ng Panginoon. Ano pa? Ito din ay health to all their
flesh. So, gusto natin yung verse 22. For they are life to those who find them and health to all their flesh. Pero minsan, ini-skip natin yung sinasabi sa verse 20. Sabi niya, maging attentive tayo sa kanyang mga salita. I-incline daw natin ang ating mga tenga sa kanyang mga sinasabi. 'Di ba? Kasi minsan kapag hindi tayo naka-incline sa mga sinasabi ng Panginoon, dumarating tayo dun sa mga sa kalagayan na ano daw yung sinabi ng Panginoon. Parang bata lang yan na ano, 'di ba? Halimbawa si Ate Chi, inutusan niya si JD na bumili ka ng suka. Tapos si JD dahil hindi siya nakikinig, ano daw yung sinabi ni Mama? Parang ganon. Tapos, di ba minsan pag mga bata, ulit-ulitin pa yan para pagdating nila doon sa tindahan, alam na nila yung bibilhin nila. Gets? Dito po, sa pag-i-incline natin sa salita ng Panginoon, tayo ay nagiging seryoso at nagiging attentive tayo. Ano yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin? Huwag tayong puro bunga lang. Kailangan din natin mag-ugat dun sa pakikinig. Ang gusto kasi natin palagi yung matagpuan yung buhay ng salita ng Panginoon at mapakinabangan yung sinasabi sa verse 22 na ito daw ay kalusugan sa lahat ng ating mga pangangatawan. Pero hindi naman tayo naging attentive sa salita ng Panginoon. Ano yon? Gusto mo lang palagi yung bunga, pero hindi ka nag-uugat? Walang ganon. So, tayo bilang mga mga matagal na mga Kristiyano, dapat ang pinag-uugatan natin, pakikinig. Hear the word of God. Maging attentive tayo, mag-incline tayo, i-incline natin ang ating mga pandinig, ang ating mga tenga sa ating mga sa salita ng Panginoon. At hindi naman bawal na ma-receive natin yung bunga ng pakikinig natin. So dito makikita po natin and health to all their flesh. Pag sinabi po ng Bible na flesh, ito po ay tumutukoy hindi lang doon sa parang fleshly o carnal mong pamumuhay. Ito po ay tumutukoy sa iyong physical na pangangatawan. So right now, maaari natin itong apply na ang salita ng Panginoon na yung pinakinggan, ito ay health sa mga mata, sa mga foresight. Ito ay health sa mga mental issue at emotional issue. Ang salita ng Diyos, ito ay health sa iyong high blood. Ang salita ng Panginoon, ito ay health sa iyong low blood. Ang salita ng Panginoon, ito ay health sa iyong diabetes. Ang salita ng Panginoon, ito ay health sa iyong mga buto-buto. Ang salita ng Panginoon, ito ay health sa lahat ng iyong flesh. Mula ulo hanggang kalampakan. The word of God is health to all your flesh. Pero paano mo napaghawakan yun? Sa pakikinig. Hawakan mo mabuti ang iyong pinapakinggan. Ito ay health. Sabi pa sa isang banda sa Psalm, ito ay health to all your bones. So, ito ay maliwanag ng salita ng Panginoon, nagbibigay at nagdadala to ng kalusugan sa lahat ng iyong pangangatawan. Anumang area ng katawan mo ang nananakit ngayon, ito ay health to all your flesh. Amen? Amen. Amen. So, number 1 pa lang po tayo doon. Sa hearing pa lang, busog na tayo. Pero kailangan natin magpatuloy. After mo mapakinggan ang salita ng Panginoon, kailangan mong point number 2, believe. Kailangan mong manalig. Ang pananalig, ito po ay pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang mga pinangako sa kanyang mga salita. So, trust in God's power and promises. Believe. Sabi nga po natin, believe. Maniwala ka. Yan. Manalig tayo, believe. Yun. Manalig So, ka. after Magtiwala. mong mapakinggan ang salita ng Panginoon, ang iyong respond, mananalig ka ba o hindi? Nananalig ka. Siyempre Ikaw ang po, pipili. nananalig. Kailangan mong manalig sa sinabi ng Panginoon. Tiwala. Kasi sinabi na sa Romans na faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang salita ng Diyos, ito ay nagdadala ng panampalataya sa atin. At kapag ito ay, pag sinabing believe, si Ate Jen, mga English teacher to, ito po ay action word. Ito ay verb. Tama ba, Ate Jen? ang faith po, ito ay noun.
tumutukoy sa mga bagay, pangalan ng tao, pangyayari, hayop, ganun po ang noun. Pero po ang pag sinabing verb, ito po ay action word. So ang salitang believe, ito ay action word. Kailangan mong aksyonan yung napakinggan mo. Maraming nakikinig pero hindi naman ina-aksyonan yung kanilang mga pinapakinggan. So dito sa number 2, believe. May mga ilang verse tayong kinuha. Sabi sa Mark 9:23, Ate Jazz, babasa nga ulit. Mark 9 verse 23. Jesus said to him, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Ilang beses mo nakita yung salitang believe? Dalawa. Dalawa. Dalawa din. So, binibigyang diin ng Panginoon dyan na ito po yung Bible reading namin nung Monday, nasa Mark chapter 9 kami. Nakita ko dito na sa pagsasalita ng Panginoon, ito po yung lalaki, yung anak niya, sinapian ng demonyo. Yung kaganapan kasi doon sa chapter 9 na yon, ang Panginoon umakyat siya doon sa bundok. Tapos doon siya na-transfigured kasama si Peter, James, and John. Pagbaba nila, ang mga disciple niya nagkakagulo dahil hindi nila mapalayas yung sinasapian ng demonyo. Di ba po? So yun yung kaganapan doon. Kaya ang sabi ng Panginoon doon sa lalaki o doon sa tatay, sabi kasi nung tatay, maawa ka sa anak ko. Maawa ka sa anak ko, pagalingin mo siya, sabi niya. Pero ang sagot ng Panginoon, if you can believe, all things are possible to Kung him who nananalig ka, believes. Kung nananalig ka, kaya lahat ay posible sa taong mayroong pananalig. So, nananalig. nakarinig ng salita ng Diyos ang lalaking yon. Pero siya ang mayroong kinalaman o responsibilidad kung pananaligan niya ba yung kanyang napakinggan. So, yun lang, napaka-basic niyan. If you can believe, all things are possible to him who believes. Tayo, sideline lang po to ha. Tayo bilang mga manampalataya, pakiusap lang po lalo ngayong undas. Huwag tayong nanonood at nakikinig ng mga sapi-sapi at ng mga demonic influence. Kahit pa yan ay sa TV, sa KMJS, sa mga gabi ng lagim, yung mga katatakutan ko na sinasabi, na mga binibigay ng mundong ito. Kalokohan. Kasi finifeed lang natin yung ating mga sarili na Mm. mga unbelief. Di ba po? So, piliin natin yung ating mga pinapakinggan at piliin natin Napasok. yung at mga pumapasok sa atin. Ewan ko bakit tinatakot nyo yung sarili nyo sa mga horror movie, sa mga horror na mga kung ano-ano pa mga katatakutan, tapos kayo lang din naman ang natatakot. 'Di ba? Natatakot. You need to Nanonood. choose what you believe, you need to choose what you hear. Yan. Kaya believe, 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 believe. Depende kung anong pinapanaligan natin o pinaniniwalaan natin. Ang sabi naman sa Pinaniniwalaan. Matthew 21:22, and whatever things you ask in prayer, believing you will receive. Ito din po ay napaka-fundamental o pinaka-foundation ng ating pananampalataya. Sabi ng Panginoon, ano daw yung hingiin mo sa Kanya in prayer, katulad kanina nag-pray tayo at meron tayong mga sinabi sa Panginoon. Whatever things you ask in prayer, you need to believe you will receive them. So makita po natin dito, sa ating pananalangin, bago tayo makatanggap ng anumang hinihiling natin sa Panginoon na naayon sa kanyang kalooban, ang pinakasusi dito yung believing. Tayo ay manalig, magtiwala, manalig sa sinasabi ng Panginoon. You need to believe na ito ay natanggap mo na. Kumbaga ito, ang believing po, kumbaga ito yung parang nagiging host natin na nakakadaloy yung tubig para makarating sa atin. Ang ating pananampalataya, ito yung nagiging daluyan para ma-receive natin yung nagmumula sa Panginoon. So, believe, believe, believe. Sabi dito sa Luke 1:45, ito po yung last verse dito sa believe. Blessed is she who believe, for there will be a fulfillment of those things which were told from the Lord. So, ito po yung kaganapan doon sa pagpunta ni Maria, na nanay ni Jesus, kay Elizabeth, na pinsan niya, na tawag dito,
Si Elizabeth po, ito ay nanay ni John the Baptist. Kung natatandaan natin yung mga binabasa natin. Sa pagpunta ni Mary doon, Mary Mother of Jesus, sinabi niya doon, sinabi ni Elizabeth na pinagpala ka. Pinagpala ang nakikinig, ang nananalig na lahat ng mga sinabi ng Panginoon sa kanya ay magaganap. So, dito makita natin na si Mary, nanalig siya na ang sinabi ng Panginoon magaganap sa kanya. Yan. So, bless. Bless. Katulad tayo ngayon, tayo mga pinagpala na nakakarinig ng salita ng Diyos. Pero mas pinagpala ka kung ikaw ay nananalig at nagtitiwala sa sinasabi ng Panginoon. So, believe. Kanina po, hear. Ngayon naman, believe. At Believe. paalala sa atin sa Hebrews, panghawakan nating mabuti ang ating pananampalataya, ang ating mga pinapanghawak, ang ating hope sa Panginoon, kasi siya na nangako, siya ay faithful. Ang Diyos Tapat. na nangako sa atin, siya ay tapat. Tapat. Nagagawin niya anumang kanyang mga sinabi. Kung sinabi niya Amen. ikaw ay pagagalingin niya, manalig ka doon. Gagalingin ka niya. Kailangan mong panghawakan yun. Mahalaga na mayroon kang salita ng Diyos na pinapanghawakan. Kung sinabi niya, Amen. go in peace, yung salita na nabanggit na yon, kailangan mong panghawakan yon, na ikaw ay mapayapa sa iyong pagpunta. So, dyan makita po natin ang paalala sa atin ng Hebrews, hold fast. Kailangan mo lang talagang hawakan ng mabuti. Amen. Lastly, dumako po tayo sa ating pangwakas. Ito po ang be healed. Kanina, hear, sa point 1 natin. Sa point 2 natin, believe. At sa point 3 natin, be healed. So, Believe. hear plus believe equals healing. Be healed. Healing. Sa be healed po, Healing dito power. natin na-experience yung kapangyarihan ng Diyos na tayo ay makareceive ng kagalingan. Experiencing God's healing power. So, be healed. Be healed. Yan po ay kinuha din sa Bible. Ang sabi sa Psalm 107 verse 20, isa din to sa mga favorite nating verse. Ate China, niya kapababasa nga po. Psalm 107, verse 20. He sent His word and healed them and delivered them from their destruction. Yan. So, makita po natin dyan yung salitang healed. Isinugo ng Diyos ang kanyang mga salita at sila'y pinagaling. So, dito makikita natin na ma-deliver ka sa lahat ng iyong distraction kasi po, ang kasakit at karamdaman, ito ay distraction. Sickness and diseases is never been a blessing in disguise. Ang sakit at karamdaman po hindi to blessing in disguise. Ito po ay distraction. At nais ka ng Diyos na i-deliver sa anumang distraction sa buhay mo. Isinend niya na, isinugo niya ng kanyang salita para ikaw ay kanyang pagalingin. Nasa iyo na lang ang pag-respond doon sa kanyang mga salita. Sumunod na verse, sabi sa Mark 5:34, Ate Jen, pabasa po. Mark 5:34. Kalang loading. Mark 5:34. Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Ayan. Si Ate Jen, meron siyang daughter, di ba? Si Ate. So, katulad ng sinabi ng Panginoon, pwede mo din siyang sabihin sa iyong anak, your faith has made you well. Pero dahil sa ang bata, wala pa masyadong pananampalataya, hindi pa naman siya matanda. Pero kung tayo ay mga nasa edad na, no, pwede natin itong ma-apply na ang panampalataya ng babaeng napagaling ng Panginoon ang nagpagaling sa kanya, yung panampalataya niya. Ang sabi ng Panginoon, umuwi kang payapa and be healed of your affliction. Anumang klaseng karamdaman na meron ka, sinasabi ng salita ng Panginoon, be healed. Kung meron kang problema sa iyong sa part ng iyong liver, sa part ng iyong heart, sa part ng iyong kidney, sa anumang klase ng dugo na meron kang problema, be healed in your affliction. Be healed in your sickness. Yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. Gusto niya tayong payapain at gusto niya tayong pagalingin sa lahat ng ating affliction, sa anumang ating mga sakit at karamdaman. Be
healed. Katulad po yung salitang be healed. Napakinggan natin yan. Pero paano naging faith sa puso mo? Paano mo nalakaran? Be healed. Paano yung salitang go in peace and be healed? Naging maliwanag pa sa buwan at naging maliwanag pa sa araw sa kaloob-looban mo. 'Di ba? So be healed of your affliction. Sumunod na verse po sabi sa 3 John 1:2. Ito po yung mga huling verse na natin sa Be Healed. Ang sabi ni John, the Beloved, bago po yung Revelation, ang sabi niya kay Gaius na kanyang sinulatan, si Gaius po pinapaniwalaan na siya ay isa sa mga elders sa church. For example, para siyang, sino ang pinakamatanda dito? Ayoko na mag-mention. Yung pinakamatanda dito, sinulatan ni John the Beloved, ang sabi niya, kapatid, ang pinapanalangin ko na ikaw ay mag-prosper sa lahat ng bagay and be in health just as your soul prosper. Kung paanong nagpa-prosper ngayon yung soul, yung part ng iyong mental, emotional, ang panalangin ni John the Beloved para kay Gaius na siya ay mag-prosper din sa lahat ng bagay, maaring sa pagkakaloob, sa financial, sa physical, at sabi niya diyan, be in health. Be in health. Kaya dito makikita po natin ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban niya, ikaw ay nasa maayos na kalagayan. At ikaw ay, katulad nung introduction natin kanina, mas magandang healthy ka kaysa sa nasa sakit ka. Be in health. Be in health. Lalo sa Pilipinas dahil mahal magkasakit. Alam natin yan. Mahal magkasakit. Kahit mayroong PhilHealth, mahal magkasakit. 'Di ba? So makita natin diyan na um, ang panalangin ni John the Beloved, mag-prosper ka sa lahat ng bagay, but be in health. At yung nakakalungkot nga na last week, 'di ba po si Eman apo anak ni Kuya Kim, 'di ba Fensa, nagkamatay Fensa. dahil sa mental health, 'di ba? So, nakakalungkot na ang mga generation ngayon, ano sila, kumbaga parang hindi sila ganun katatag yung kalooban nila kasi po yung mga anxiety, depression, totoong-totoo po 'yan. 'Di ba po yung mga ganyang mga problema ng mga tao ngayon, totoong-totoo 'yan, nagkakaroon sila ng stress, anxiety, depression, pero yun talaga yung nangyayari sa mundo. Kaya bilang mga Kristiyano, kailangan natin magpakatatag na ang salita ng Diyos ang ating pinapakinggan. Dahil ang salita lang ng Diyos na yung pinakinggan ang magbibigay sa iyo ng kagalingan. Kaya nga pag sinabing to health in all your flesh, meaning to say, kahit ang part ng iyong soul, kahit ang part ng iyong mental, ang part ng iyong emotion, ang sa lahat ng parte ng buhay mo, ang salita ng Panginoon, ito po ay Siya health. yung talaga yung gamot lang. Ito ay health sa lahat ng Napisya flesh talaga. na meron ka. Nagpapasalamat tayo sa mga medical, sa mga doctor, sa mga hospital, kasi ginagamit sila ng Diyos para i-extend yung kagalingan sa mga tao. Pero bilang mga Kristiyano, ang first respond natin, every time na meron tayong sakit, kailangan mong mapaalala sa iyong katawan, anong salita ng Diyos ang aking napakinggan, specific, at anong salita ng Diyos ang aking pinaniniwalaan o pinapanaligan. Amen. Kasi maraming mga nakaimbak sa Yung atin mga sugat, mula Lord. pagkabata pa na tayo ay, for example, dati na-enjoy ko yung allergy, nose allergy. Pero nung naging Kristiyano na ako, I hate it. Talagang ayaw na ayaw ko, nagkaka-allergy ako. Hindi ko siya na-enjoy. Kasi nung bata ako, gusto ko nakita ko kasi sa pinsan ko yun na nagka-allergy siya. Tapos sabi ko sana magkaganyan din ako. Hindi pa po ako Kristiyano noon. Pero nung naging Kristiyano na ako na matagal na nagma-manifest sa akin yung nose allergy, hate na hate ko na siya ever since. Kaya tayo ang pipili sa ating pinapakinggan, sa ating pinapanaligan, at tayo ay makaka-receive ng healing na mula sa Panginoon. So, to close po, hear, believe, and be healed sa pamamagitan ng
salita ng Panginoon. Salita mo, Panginoon, salamat sa biyaya na to, Lord, na kami ay mayroong pakikinig, Panginoon, at natuto kaming piliin ang aming pinapakinggan, Panginoon. Lord, we believe on what we hear, Panginoon. We receive it by faith, Panginoon. We believe, we receive when we pray, Panginoon. At salamat, Panginoon, that physical healing, emotionally healing, Panginoon, healing, Panginoon, sa aming mga mental health, Panginoon. Ito po ay aming mararanasan, Panginoon, right now, Panginoon. Lord, tinataas po namin sa iyo ang aming mga kapatid na narito, na dumalo, Panginoon. We pray, Panginoon, sa kanilang mga anumang klaseng nararamdaman nila sa kanilang pangangatawan, Panginoon. We cancel every sickness and every pain and every diseases in their body, Panginoon, right now, in Jesus' name. We pray, Panginoon, sa ubo, sa ubo ng mga kapatid namin na nakakaranas, Panginoon. Lord, we cancel that, Panginoon. And in Jesus' name, we Yes, Lord. speak, In Panginoon, Jesus' na sila name. ay magkaroon ng kagaangan sa kanilang mga lungs, Panginoon, sa kanilang paghinga, Yes, Panginoon. Lord. We speak the name of Jesus kahit sa katawan ni Amen. Ate Linda, Panginoon, sa kanyang Yes, sipon, Lord. Panginoon, sa kanyang po, Panginoon, sa anumang nararamdaman niya sa kanyang katawan, Panginoon. Lord, we Yes, Lord. speak, Panginoon, your name, Panginoon. Be In be Jesus' in name. health, Panginoon. Be healed, Yes, Panginoon, in Jesus' yes, name. Lord. Lord, salamat, Amen. Panginoon, sa mga tuhod ng mga kapatid namin na nahirapang maglakad, Panginoon. Anumang klase sa part ng bones namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong salita, Panginoon, ito ay kalusugat, kagalingan sa aming mga pangangatawan, Amen. Panginoon. And right now, Yes, Lord. Panginoon, we speak the bones, Panginoon, na ito ay mag-recover, Panginoon. Ito ay Amen. makatayo, Panginoon. Ito ay maging malakas muli, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Any problem, Panginoon, sa mga cancer, Panginoon, anumang klase ng pangalan ng cancer, Panginoon, will bow down to your name, Panginoon. At katulad Yes, ng Lord. sinasabi mo, Panginoon, we need to go in peace, Lord. And we need to be Amen. healed, Panginoon. Salamat, Panginoon, that every sickness and every pain is not from you, Panginoon. It is not your will, Panginoon, na kami Yes, ay Lord. ma-afflict, Panginoon, kami ay magkaroon ng sakit at karamdaman, Panginoon. So right now, Panginoon, nidideklara namin ang kagalingan sa aming mga pangangatawan, Panginoon. Lord, kahit sa mga may problema, sa mga nakitang bukol, Panginoon, sa anumang klase ng bukol na nakita sa kanilang pangangatawan, Panginoon, Lord, hindi namin tinatanggap, Panginoon, ito invalid sa aming mga katawan, Panginoon, at wala tong karapatan, Panginoon, na manahan sa Yes, aming mga Lord. katawan, Panginoon. In Jesus' name, we break every curse, Panginoon, ay anumang Yes, nakitang Lord. bukol sa pangangatawan ng bawat isa, Panginoon, ito'y sinisira namin, Panginoon, in Jesus' name. Lord, we speak, Panginoon, kahit sa fatty liver ni John Morris, Panginoon, sa kanyang cholesterol, Lord, we speak healing sa internal organs niya, Panginoon. In Jesus' name, we call liver to be in health, to be healed. In Jesus' Yes, name, Lord. we speak the name of Jesus kahit sa kidney ni Mami Aurora, Panginoon. Lord, even the kidneys, Panginoon, yung nagfi-filter ng aming mga sa aming mga katawan, Panginoon. We speak our kidneys, Panginoon, to be in health, Panginoon. We speak kidneys, Panginoon, kay Mami Aurora, Panginoon, na ito'y gumaling, na ito'y maging malakas at mag-function, Panginoon, muli, Panginoon. Lord, sa mga may problema sa mga mata, Panginoon, sa may problema sa mga mata, sa vision, Panginoon, na nagbe-blur, Panginoon, in Jesus' name, we speak a vision, a 2020 vision, a clear vision, in Jesus' name. Any issue, Panginoon, sa aming mga pangangatawan, Panginoon, from the top of Tsaka our head nakabarang puso. to the very soul of our feet, Panginoon. Lord, we speak your name, Panginoon. Salamat ng salita mo, Panginoon. Ito ay healing, Panginoon, sa iyong mga katawan, Panginoon. Yes, Lord, we speak, Lord. Panginoon, anumang high blood pressure, low blood pressure, problem, Panginoon, sa mga dugo, Panginoon, problem sa heart, Panginoon, anumang nakabara sa puso, Panginoon, in Yes, Jesus' Lord. name, we call our Jesus bodies name, healed, Lord. In in Jesus name. Jesus' name. Yes. Anumang issue, Panginoon, sa aming mga katawan, Panginoon, anumang issue, Panginoon, sa aming mga physical na pangangatawan, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil ang kagalingan, ito'y pinoprovide mo sa amin, Panginoon. Healing belong to us, Panginoon. Ito ang will mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. At salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon, na tinuruan mo muli kami, Panginoon, na manalig sa iyong mga salita, Panginoon. Dahil faith comes by hearing and hearing by the word of God, Panginoon. Salamat, Lord, na kami nakarinig
kami ay nanalig at kami po, Panginoon, ay nakatanggap ng kagalingan sa araw na ito, Panginoon. Healing belong to us, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming natutunan sa iyo, Panginoon.